Okay mga Lods, welcome back to another content, and for this video pag-uusapan po natin yung a-action na ang DNR sa wakas. Iyawang giyatay, biruin mo. Inantay muna nilang magbaha ng malala bago pa nila chinek yung yung buwakan ng inang monstrosity na yan, yung pangit na ano ba yan? Pang mga, alam mo, yung makaka-afford niyan, hindi naman tayo hindi naman yung mga normal na kababayan natin. Ang makaka-afford niyan, mayayaman. Di ba? Hindi, ako, ikaw, hindi tayo, kahit kayong lahat ng nanonood sa akin dyan, kayong 2,000 na nanonood sa akin. Kahit mag-chip in tayo ng sahod natin ng isang taon, hindi tayo makakabili niyan. Ganyang kamahal yung mga properties na ganyan. Especially ngayon na Ngayon, ang akin lang, bakit ngayon DNR reviews later yung Cebu project after floods? Hindi ba dapat before the floods? Patawarin, hindi ba dapat ganon? Bago mag-project is i-checkin nyo muna kung pwede tayong mag-build ng ganyan. So, ang topic natin kasi ngayon, it will, parang, I will contrast and compare two people, si Slater Young and si Miss Gina Lopez. Palakpakan natin si Miss Gina Lopez. Ayan si Miss Gina Lopez. Ano ba yan? Dito. Yan. Palakpakan natin siya. Well, para sa mga hindi nakakakilala, si Miss Gina Lopez ay dati siyang yung CEO ng ABS-CBN, mga kamag-anakan niya. I believe a part owner yata siya ng ABS-CBN. I'm not so sure. Pero at the very least, I can tell you na sa ABS-CBN siya dati. Now, si Miss Gina Lopez kasi, siya yung mga taong they care more about other people than themselves. Isa siyang philanthropist kasi. Now, ang ating concept for today's video ay yung tinatawag niyong, napag-usapan namin to sa podcast So parang nag-refresh ako dito sa kay Kohlberg, yung tinatawag niyang Kohlberg's stages of moral development. Okay. So ang idea dito, habang tumatanda ka, yung morality mo din dapat nang ma-mature with your age. Kaso I believe kung naaalala ko yung conversation namin ni attorney doon, at saka ni Dalawang Sentimo, ang sinasabi nila, yung ibang tao na iipit sila dito sa law and morality. Hindi na sila umaabot sa social contract and principle. So, how does that work? Okay? Dito tayo pumunta. Nung bata ka, 'di ba, takot ka dun sa tinatawag na pag may ginawa kang mali, palo ka, 'di ba? So, obedience and punishment. Ganon yung initial na ituturo sa'yo. Pag may ginawa kang mali, may kaukulan na parusa. And as you grow old, yung level to nun, you would understand na hindi merong mga bagay na tinatawag na kailangan mo nang sumunod sa batas, 'di ba? Now, the law is very complex, okay? Minsan meron kang mga gagawin na kailangan i-check mo kung tama or mali 'yon. Tapos meron namang yung level 3, yun na yung pinaka-highest level of morality. Kasi you're not basing it on the justice system that we have right now. You're basing it, kasi this is a very good quote na natutunan ko kay attorney do ng Politikang Ina Mo podcast. Sabi niya gano'n sa akin, the law is yung law natin, yung mga batas natin ngayon is just an approximation of justice. Now, if you would use the framework of Kohlberg, itong mga dinidiscuss natin, you would understand na hindi lahat ng nasusulat ay tama. Hindi lahat ng mali ay mali. Hindi lahat ng tama ay tama. So, it really depends on siguro, ako, kasi science yung training ko, yung biological benefit nun for everyone. Ibig sabihin kung, kunyari, thou shall not kill. Kasi nga, kung ang society, it is found in biology that if we work together, mas better for everyone, 'di ba? Pagka may harmony yung community, walang naglalamangan, mas okay kung magbibigayan tayo. That is proven, 'di ba?
Isipin niyo kung lahat tayo yung kabaliktaran na lang nun yung isipin niyo, 'di ba? So I guess etong ganitong framing ng moralidad is makikita natin yan kay Gina Lopez at saka dito kay Slater Young. Kasi si Slater Young is just doing his job, okay? Ginagawa niya yung trabaho niya. Ang trabaho niya is to attract would-be investors for this. Kasi Slater Young siya dating artista and he's an engineer. So ang kanyang yung tinatawag niyang demographics sa kanya is maraming tao. May mayaman, may mahirap. Pero ang tina-target niya dyan, yung mga mayayaman na nanonood sa kanya kasi he projects a very strong image 'di ba? So mayaman siya, yun yung inaano niya. Pero on the other side of the fence, kumbaga nasa level 2 of morality lang siya. Nandito siya sa nandito siya sa conventional morality. Pero someone like Gina Lopez is also a rich woman, 'di ba? Payag, tama, 'di ba? Kasi mag-a-agree kayo sa akin na si Gina Lopez ay isa sa mga taong kayang bumili ng condominium na binibenta ni Slater Young. Payag, 'di ba? Lahat tayo maniniwala na kaya niyang bumili, kahit 3, 4 pa siguro kaya niyang bumili diyan. Pero she choose not to. And yung kanyang morality is not based on what she can gain, but what she can give to the people. That is actually counterintuitive. Bakit? Kasi ang tao, ang gusto natin is self-preservation. Gets nyo? Ibig sabihin, sarili ko muna bago ibang tao. Gina Lopez is way past that. Alam niya yung consequences ng mga ganitong klaseng monstrosity na building, na mga ganyang structure na pangit, 'di ba? Mga yawa, yung mga yan. Alam niya. So ang stand niya nung naging DEan siya, actually siya lang talaga yung masasabi ko na good hire ni Pangulong Duterte. Kasi sino ba yung mga hire ni Pangulong Duterte noon? Si Aguirre, si Peluca, si Ari Roque. And si Gina Lopez. Gina Lopez was her hire. Kasi nga, philanthropist siya. And anti-mining siya. And anti-ganyang monstrosity siya. Ay. Diba? Kasi nga, for the benefit of the people siya. Nandun siya sa post-conventional level ng morality. Now, towards the end of the video, let's listen in. Dito tayo mag-react. Para naman maganda yung pakiramdam natin na meron tayong kakamping mayaman. Yun nga lang talaga. She's gone. Wala na siya dito sa mundong ito. So sana, doon sa mga student leaders, baka may naliligaw dito na matalino, sana maging inspiration nyo si Gina Lopez. She may, namatay man siya, pero her memory lives on with people like you na gusto ng pagbabago dito sa bansa ito. Trust me, I know corruption dito sa bansa natin. Hindi nyo lang, ayoko lang talagang mag-deep dive Pero it's far worse than you think. Ganun na lang yan. Anyway, let's listen in. You can bring on peace, but you cannot kill the environment, because if you kill the environment, you kill everything. 1/3 of the Filipino depends on our natural resources. Sinong nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Ayan, alam nyo nangyari sa kanya dyan. Siyempre, inano siya ni Duterte. Hiner siya. Kasi nga, I think Duterte meant well when she chose someone na parang Vince Dizon pagdating sa DPWH. Ganun yung framing nyo sa kanya. Syempre, yung mga mining, yung mga conglomerate yung mga mining companies, ayaw siya. So what? Or mining and yung mga yung bumabakbak na mga forest, yung mga ganyan. So ayaw siya. Kasi nga pahihirapan sila i-scrutinize sila. So ang nangyari, naglobby doon sa mga kaalyado nilang kongresista and mga senador na harangin yung kanyang pag-upo, diba? It's really shameful. Kasi wala naman pakialam sa inyo yung mga politikong sinusuportahan nyo diba? Ako, masasabi ko na may pakialam ako sa inyo. Kaso of course, hindi ko rin naman mapagkakaila na I also want to self-preserve. Gets nyo? I hope you would understand my position when the day comes. Pero I'm just saying sa inyo
na wala pa kasi ako dito sa point ng buhay ko na para akong si Gina Lopez. Hindi ko pa kaya yang ganyan. So, siya kasi kaya niyan eh. Pero meron talagang ibang mga tao. Halimbawa yung mga na-meet ko sa yung sa Kamanggagawa group nila Ellie. Putya, talagang solid sila man. Ay nako, kung pwede ko lang ikwento lahat ng nakita ko doon. Pero sana lumabas na yung podcast ko kasi mainit yun. Kasansino, yung mahihirap. That's the fact. You know, the rich have air cons and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? The government. Kasi may mandato yan ng gobyerno. Tingnan natin ano sasabihin niya. It's the government. And when you make Mandato yan eh. Mandato yan. Nasa constitution natin yan. Na the government should protect its people. Yan, I think number 1 yan sa natin. Dun sa constitution or 'di ba number 1 yata yun, yung unang-unang yan. Pag nag-aaral ako ng abogasya, kakabisad doon ka. Yes, abogasya. Wala akong pera, guys. Decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government. Ayan, galit na galit siya kaya nga kasi nga sinipa siya eh. Kasi nga ang higpit niya talaga kasi, men. See, that's the problem with Duterte. Kaya naiinis ako sa kanya. I'm not saying na hindi rin to prevalent kay Marcos. Pero in the right time, I will talk about the Marcoses. Relax. Nandito pa ako. Unless I die. Which malabo kasi every day I get healthier and healthier. So, it's impossible, di ba? So, you will hear my side when the time comes about kay Marcos. Pero kay Duterte muna tayo. Let's eliminate them one at a time. O paano? Miss Gina, I hope I did well dito sa content na to and rest in peace po. Your memory lives on to the young individuals who wants to get rid of corruption. Sana po mas marami pa pong nagmamahal sa bayan at sa kalikasan ng lumabas dito sa internet. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lads.